Ay, ang daming inaayos, ang daming inaasikaso, but very busy. What a very busy week. I had a very busy week last week, and I'm about to have another busy week this week. Daming mga inaayos na mga papeles and all that, you know. But in all this, I know Jesus is with me. At sabi ko lang, Lord, hinay-hinay lang. Biniro ko si Jesus. Sabi ko, Lord, hinay-hinay lang naman. Mahinang kalaban. Pero sabi naman ni Jesus, I'm with you always, even unto the end, or the consummation of the world. Okay? So, ang ating pong pag-uusapan ngayon, may kinalaman dun sa katotohanan na ang demonyo, talunan yan eh. Si Satan, defeated foe already. Sa krus pa lang na-defeat na siya eh. Ngayon, yung mga oras na nalalabi sa kanya, alam niya ang katapus-tapusan ng lahat mangyayari sa pagpasok ng tribulation. Kasi alam niya na yung timing niya noon. Sa simula ng tribulation, matatapos siya after 7 years. So, lahat ng panlilin lang gagawin niya na sa mga tao during that time. Ang kanyang number one puppet, the Antichrist, lilitaw yan. Pero don't worry, believers, no? Hindi po natin mamimit kung sino yung Antikristo. I'm so happy. Wala akong narinig na Antikristo, wala akong narinig na gera ngayon na nag-i-speculate ang mga believers. I'm so happy with that. Focus tayo sa gospel sharing, which is good. Ngayon, ang gusto ko pong malaman ninyo, yung pagiging talunan po ni Satanas once for all time. Kasi baka may naniniwala pa, o hindi pa siya tuluyan nagagapi. Mali po yun. Nagapi na po siya. Okay? Nung namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Once and for all. Ako I believe one of the things na sinabi ni Jesus sa cross, tetelestai, di ba? It is finished, naganap na. Alam ko, isa doon yung pagkatalo ni Satanas. Naganap niya na talunan ng demonyo. So, ang demonyo, si Satan, alam niya na bibilang na ang mga oras niya. So, ang gagawin niya ngayon, talagang todo trabaho siya, todo kayod siya na magsama ng maraming kaluluwa sa impyerno. Kasi alam niya, doon ang bagsak niya sa lake of fire. Ito po yung hell na isinasalin bilang Gehenna. Gusto ko pong bigyan ng diin, yung mga namamatay pong unbelievers ngayon, pupunta po sila sa isang temporary detention na kung tawagin ay Hades or Hades in English. At ito po ay hindi po ito yung lake of fire. Nandun po sila sa detention na yan, I believe madilim, hiwalay sa Diyos, sabi ng Biblia. So, ang Biblia pag nag-describe, hindi niya minsan binibigay yung revelation para mag-aral tayo ng salita niya, di ba? So, gusto ni Jesus, pag-aralan natin ang Bible, mga salita niya. Kaya, pag sinabi ng Bible, madilim, hiwalay sa Diyos, ito ay place ng kalungkutan, place ng panghihinayang dahil, yes, I believe marami dito sa Hades, nagsasabi ng mga kaluluwa na namatay na syempre, ito yung mga hindi tumanggap kay Jesus sa church age. Ito po, nandun na po sila ngayon sa Hades. Isa po sa mga maririnig dyan ay sana nakinig ako sa gospel. Sana tinanggap ko ang ebanghelyo. Sana naniwala ako kay Jesus. Sana naniwala ako na sapat na si Jesus para maligtas ako. Kasi alam po ba ninyo, sorry for that, pag hindi ninyo pinaniwalaan na sapat na si Jesus para sa inyo, mapupunta kayo ng impyerno. I believe in Jesus, sabi ng iba, pero magpapabautismo ko, pero kailangan ganito, pero nanganganlong ka sa iyong works. Delikado po yan, baka mag-end ka sa hell. Pero pag naniwala ka na, hey, Jesus only, naniniwala lang ako, Panginoon, namatay ka sa aking mga kasalanan. Okay, tignan mo yung magnanakaw na katabi ni Jesus. Pangalanan natin siyang Dimas, yung isa Hestas daw. Wala naman sa Bible yun pero for the sake of mas maintindihan po natin, no? Sabi ni Dimas, Panginoon, alalahanin naman po ninyo ko kapag kayo'y naghahari na. Remember me when you come into your kingdom. Then the Lord told him, I'm telling you, today you shall be with me in paradise. At pagkamatay po nung magnanakaw na yon na pinangalanan nga natin ni Dimas, siya po ay pumunta ng langit agad. Okay? Agad-agad po yun. Pagkamatay po niya, pumunta po agad siya ng langit. Dahil, what?
naniwala lang siya sa Panginoong Jesus. Walang minention doon na nag-Bible study yung magnanakaw. Walang minention doon na yung magnanakaw ay gumawa ng mabuti, ng limos. Wala. Ang sabi lang po doon, yung magnanakaw ay nanampalataya kay Jesus Christ at naligtas. What a wonderful truth na sana, how I wish, alam ng bawat tao sa buong mundo. Jesus alone saves. His person alone saves. His person alone more than enough para maligtas ang isang tao. Pag may naliligtas na tao, lahat ng mga anghel sa langit nagpapalakpakan. Sapagkat sabi ng mga anghel, wow, may nakaalam ng gospel. Napaka-importante po ng gospel. Okay? Tama? Redemption. Yan yun eh. Na-redeem ka sa blood of the Lamb. Redemption is better than creation. Ngayon dito sa mundong ito, marami pong mga false gospel na nagkalat. Kahapon po ako siguro masasabi natin, sabi ko, pakinggan ko naman, manood naman ako nito ako. Clinic ko siya. No naming names, kung anong channel yon. Dahil Chuck, kilala niyo naman po siguro. Siguro hindi niyo po masyadong kilala. Isa po siyang Hudyo na nangangaral din ng salita ng Diyos. Pero meron siyang pinatayo sa pulpit. Oo. At yung video nandun na nga po sa YouTube. Parang binabanggit nitong taong ito na pinatayo nga niya sa pulpit. I don't know kung Hudyo din siya. Maybe. May pagkakataon siguro na Hudyo siya. No? May chance na Hudyo po siya. At nangyari, sabi niya, marami raw false Christians. Dahil hindi nakikita sa kanila yung gawa, hindi raw nakikita yung ganito, hindi raw uma-attend sa church. Sabi ko, wow, condemning spirit. Hindi po ganyan ang gospel. Ang gospel po, kasi ganito yon. Pag tinanggap mo si Jesus, magkakaroon ka agad ng change of heart. 'Di ba? So, syempre, ang gumawa nun ng Panginoon. Ngayon, ang gustong sabihin nito, pag na-born again ka raw, sumama ka sa isang institutional church. Kasama ka doon sa mga grupo na gano'n. Hindi po ganyan. Sa Bible po, I'm nothing against sa pagtitipon ha. Maganda nga po yun eh. Maganda po yun. Kahit saan pwede tayo magtipon. Pero, itataas natin yung ginawa ni Jesus sa krus. Hindi yung pwede mong gawin sa Diyos. Yan ngayon ang pagkakamali ng mga nangangaral na ganyan. Mag-iingat po kayo. Huwag kayo nakikinig sa mga ganyan kasi nag-i-impart sila ng false gospel sa inyo. At ang delikado dyan, baka mag-end kayo sa impyerno tulad nila. Dahil mali yung pinakinggan nyo, inadapt ninyo, delikado. No? Jesus alone saves. Ano ang tamang paraan para maligtas? Maniwala kay Jesucristo lamang. Don't add anything, lalo na sa yung work mo, yung ginagawa mo, don't do that. Dahil dadaling ka niyan sa impyerno, maniwala ka sa akin. Only Jesus, sapat na. 'Di ba? Higit sa kasapatan kang anong awitin, gusto ko yan. Kaya sabi ko, hindi lahat ng may hawak ng Bible, papakinggan nyo. Yung iba siya, ibubulid kayo sa impyerno, maniwala kayo sa akin. Pag hindi totoong gospel ni Jesus ang dala ng isang tao, anong sabi ng Bible? Anathema. Ibig sabihin to condemn. Okay? Sabi ni Pablo, kung maging ako o isang anghel ay may dala ng ibang ebanghelyo. Okay? Ebanghelyo means gospel. Kung meron siyang dala ng ibang ebanghelyo at hindi ayon sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, siya ay sumpain sa impyerno. Anathema. Gusto mo bang ma-anathema ka? Siyempre hindi. Just believe in Jesus. Siya po ang higit sa kasapatan. Sapagkat yung ginawa niya sa cross once for all time, ito na po yung tinatawag na fulfillment of the whole law. Maliban na lang po kung alam nga po ba talaga ninyo yung katotohanan yan. But when you come to Jesus, I believe He will reveal everything to you in time. Uunti-untiin niya, parang revelation yan. Binubuksan niya ang inyong mga isipan. He's the one opening your minds to His truths. Kaya, Jesus alone saves. Ang gustong-gusto ko pong pumupunta rito sa
dito sa may Espanya. Tagisan po kami, Sampaloc, Manila. No? Jesus alone saves. Kanya, di ba? So, totoo yan. Kasi, wala namang ibang kaligtasan maliban sa Panginoong Hesukristo. The God of gods, the God of the universe, the God of the Milky Way. Saan ka pa pupunta? Okay? So, mag-iingat po kayo sa mga pinapanood po ninyo na nangangaral kuno ng Biblia. Not until itinataas yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa cross, walang kaligtasan doon sa mga ganong pagtuturo. Okay? They're boasting about their own works. They're boasting about what they can do for God, for Jesus. Nonsense. Lahat na mabubuting gawa natin, mga trapo, mga basahan lang sa mata ng Diyos, sabi ng Biblia. O ngayon, pagmamalaki mo yung gawa mo, trapo nga lang yun eh. Bakit mo pagmamalaki yan? Walang kwenta yan. Pero yung ginawa ng anak ng Diyos sa krus, perfect. It is finished. Tetelestai na ganap na. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Again, walang ibang kaligtasan kundi si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Thank you, and Jesus truly loves us all.